morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo
krus dahil sa tao. Namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas, kaya't purihin siya. Sa buhay mo ngayon, di ka ba nasisiyahan? Sa buhay mo ngayon, di ka ba nasisiyahan? Sa buhay mo ngayon, di ka ba nasisiyahan? Sa buhay mo ngayon, dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan. Good morning, Jesus! Good morning, Thursday! Tama ako, no? Thursday, no? Oo, thank you, Lord. Oo, nakita ko yung comment ni Mang Boy. Sabi niya, masarap magbabad sa presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo na pong magbabad sa presensya ng Diyos sa araw na ito. Kung kayo po ay may mga ginagawa, itabi na po muna. Ako, iniwan ko yung labada ko. Bahala na si washing machine, ano? At ang pinaka-importanting bagay na pinakamaganda po nating pwedeng gawin sa araw na ito, ngayong oras na ito, ang makinig po ng salita ng Diyos. Kaya Lord, maraming salamat for another day na binigay niyo na naman po sa amin. Bless this day, O Lord, and let us do the things that you only bless for us to do. Ngayong umaga, Lord, speak to us. We are all listening. Kayo po ang inaasahan namin sa maghapon na ito. Alam ko po, Lord, na kami ay gagamitin mo upang ma-share ang iyong word of God sa ibang tao, maski sa gawain namin. Lord, ikaw ang uunahin namin. Salamat pong muli, Lord, at alam ko po na may magandang mangyayari sa aming lahat sa araw na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid, asahan niyo po kung ano yung abangan ninyo yung magandang mangyayari na yun. Patuloy po tayo sa ating word for today na makikita po natin sa Philippians 4:9. And my God, Philippians 4:19. Ba't ako nagkakamali? No? Yung isa 15 ako ng 14. Yung pala 15. Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ayan. At napag-usapan na natin, mga kapatid, kung ano po ang ibig sabihin ng provide. God will see to it. God will provide for all our needs. At siguradong magpo-provide po siya sa atin dahil sa mga napag-usapan natin. Unang-una, Ephesians 1:5, tayo po ay predestined
God predestined us for adoption to Himself. Kaya He is our caring Father. Kaya hindi pwedeng hindi siya mag-provide dahil tayo ay mga anak niya. Pangalawa, Matthew 7:11, di ba? Ang Diyos, at saka James 1:17, He loved to give gifts. Good gifts for that, at hindi lang basta gifts. He wants to lavish us with good gifts. Ang pangatlo, John 3:16, binigay niya na sa atin ng anak niya, ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay sa atin? At ang number 4, Psalm 23:1-3, because He is our shepherd, I have everything I need. Ang sabi po dito. At sa Psalm 23:6, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang sunod po, Matthew 6:25. Ang mga ibon, yung pala yung kanta, na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang mangamba, just praise the Lord. Ginawa ko yung sarili kong version. Yun ang isang dahilan, mga kapatid. Huwag kang mangamba. Praise the Lord. Kasi kung yung mga ibon nga, di ba? Oh, God cares for His creation. At ang pang-anim, sinabi niya ask. Hindi niya sinabing think and you will find. Sabi niya ask, humingi. Huwag masyadong mataas para hindi humingi. Be humble and ask the Lord. Napakadali lamang po nun, mga kapatid. Tinuturuan niya tayong humingi. Diba until now, John, ano nga ba yun? 16:24, until now you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, so that your happiness may be complete, ang sabi doon. Para malubos ang kaligayahan, humingi. Sunod, Psalm 31:19. Yes. Uy, nagsulat si Brother Bong. Kasi pinangakuan tayo ng Diyos. At ang hindi niya kayang gawin ay magtalusira sa kanyang mga pangako. At hindi lamang basta blessing, Brother Bong? Ano pa? Hindi lang basta blessing, but abundant blessing. Oo. Ang Panginoon hindi kuripot. Siya ang pinaka-generous sa lahat ng mga giver, mga kapatid. Kaya, you are serving a generous God, ask generously. At, pangwalo, recap pa lang ito mga kapatid magpo-provide siya kasi Mark 8:1-3. Meron siyang compassionate heart towards every one of us. Pag nakikita niya tayo na nagugutom, hindi niya matitiis na magutom tayo, kagaya nung feeding of the 5,000. Di naman humingi sa kanya, pero nakita niya na 3 araw na niyang kasama, hindi kumakain. Hindi niya matiis na pauwiin at kumain muna kayo. Hindi. Pinakakain niya na kaagad. Same with us, mga kapatid. Hindi matitiis ng Diyos. At ang panghuli, yes. No one word of all God's promises has failed. All came to pass. Kaya kung anong pinangako niya, gagawin niya. Okay, ngayon, papaano naman nagpo-provide ang Diyos sa mga pangangailangan natin? Maraming paraan, pero bibigyan ko po muna kayo ng mga ilan. Unang-una, God provides for all our needs through our own hands. By enabling you to earn. Binigyan kanya ng trabaho, binigyan kanya ng kakayahan, binigyan kanya ng wisdom para makapag-isip kung ano ang magandang gawin para sa ikabubuhay. So, Deuteronomy 8:18, sabi rito, but you must remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to get wealth, so that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is today.
So, wag natin pong kalilimutan. Sometimes, nasasabi natin na di naman nagpo-provide si Lord sa mga pangangailangan ko. Kasi, hindi natin ina-acknowledge na kaya po tayo nagkaroon ng trabaho ay dahil sa Diyos. Hindi po natin sometimes ina-acknowledge na kaya kumikita ng maganda ang iyong business ngayon ay because of the Lord. Diba? Kaya kaya naging maganda ngayon ang buhay mo dahil binigyan ka ng karunungan ng Diyos kung papaano ito maging profitable, pati yung mga businesses natin. Pag hindi natin po kasi in-acknowledge na maski yun ay paraan ng Diyos to provide for all our needs, sasabihin mo nga na nagpapabaya ang Diyos. Pero kung ina-acknowledge mo na kung ano ang posisyon mo ngayon sa trabaho mo, dahil sa Diyos yan, kapatid. He has provided for you. God has been good to you. Kaya ka po nandyan. Kaya tayong lahat ay nasa kinalalagyan natin ngayon because of the Lord. Kaya sabi rito, do not forget, siya ang dahilan kung bakit ka ngayon mayaman. Siya ang dahilan kung bakit maganda ngayon ang iyong buhay. Because He has provided for you. Bakit through your own hands? Because God doesn't want us to become lazy. Hindi po pwede yung one tamad na panuntunan sa buhay. Yung nakangangalang, nakahiga sa ilalim ng bayabas, tas nakanganga. Hinihintay na lumagpak yung bayabas. Kung maunahan ka ng ibon, hindi nalalagpak yun, mga kapatid. Ha? Bulok na bago lumagpak. Tama si Mama Ched. Bulok na bago yun lumagpak sa iyong bibig. Oo, baka maunahan ka ng squirrel. Squirrel na malaki. At dalawang paang squirrel. Dalawa lang ba paa ng squirrel? Oo, yung mangga na, yung aking mangga, hindi ko na napapalaki. Kasi, nung mga naglagay kami ng upuan ni Pastor doon, pagka Wednesday ng umaga noon, muupo kami doon. Kaya lang, daming langgam, kaya tumigil kami. Pero ang saya-saya nung nandoon ka. Tapos, may mga squirrel, sabi ni Kuya, hayaan mo, hindi naman nila mauubos yung mangga. Sabi niya ganon. Pinanonood lang namin sila. Ma'am yan, nagtawag pa. Nagtawag siya. Meron silang boses, malakas. Ma'am yan, nagtawag. So, ang Panginoon, ayaw ng Diyos na tayo ay maging lazy at gawin na lang po natin siyang magic genie na kakaskas ka lang tapos lalaglag na yung mga pagpapala. Hindi po. He provides us with the ability to work and produce wealth. Kaya nga dito 8:18 na, huwag niyo kalimutan po yun Deuteronomy 8:18 kasi minsan pag yumaman na, nakakalimot na kay Lord. Nakalimutan kasi na ang dahilan kaya siya naging mayaman dahil ang Diyos. Natutuwa po ako doon sa mga kapatiran na yumaman ng yumaman pero hindi nakalimot sa Panginoon. Talaga. Kaya patuloy silang they enjoy the blessings of God. Payaman ng payaman pero hindi lumalayo sa Panginoon. Very good po yun, mga kapatid. At nananatiling humble. Number 2, nagpo-provide po ang Panginoon by using other people. Ayan, yan? Lagi kong sinishare yung experience namin dyan kasi reference ko po yun mga kapatid. Sa buhay ko, nagiging reference ko yun na kapag meron kang pangangailangan, na sa tingin mo walang pagkukunan para mapunan yung pangangailangan mo. Kami po, mga kapatid, ay napunta ng Chicago. Inassign kami noon. Noong mga panahon na yun yung mga panahon na may mga hindi debt-free. May mga panahon na meron tayong, yung project? Yung isa? Anyway, may project tayo para makawala tayo noong time na yon sa mga utang. So, nung napadala kami doon, wala kaming baon. Wala talagang baon.
Ang nangyari, meron naman $100. So, di ba? Alam niyo po ba mga kapatid, na nung panahon na yon, kapag ka natsyempohan ka, natanungin ka ng mga immigration officer, how much money do you have? Di ba? Merong hinold tayo dati na worker kasi ang pera niya $100. Kasi daw, pupunta ka ng Amerika, papasok ka sa bansa ko, $100. Eh pag naubos yan, anong gagawin mo? Ganon kasi yun eh. Ang sagot, we are just living by faith. So ang nangyari, may baon kami $100. Eh di syempre, yung mga unang ano mo doon, unang linggo mo, ubos na yun. Tapos ito, bago lang kami sa Chicago. Bago lang kami doon. Ay, sabi ko, naku, ang daming kailangan. Una, nakitira lang kami sa isang worker na natutulog talaga kami sa sala nila, sa sala niya. Ang kanyang tirahan ay good for one person only. Kaya thank you Lord sa kapatid natin at in-accommodate kami. Tapos, hindi kami nagbayad. Pero natutulog kami sa sala. Doon sa carpet, sa ilalim ng center table. So pag malamig, talagang malamig yung sahig. At sa sobrang hiya niya, siya pa nahiya sa sobrang hiya niya sa amin, siya ay isa sa trabaho niya ay massage therapist. Alam nyo, sa sobrang hiya niya, pagka umaga, ang gagawin niya, nakakatuwa yung kapatid na yon dahil sabi, alam nyo, masakit sa likod, gagantuin niya yung kamay niya, Ginaganon pala yung kamay para uminit. Tapos sa kanya imamasahe sa likod namin. Kasi alam niya na malamig yung sahig. Thank you Lord, no? Nakailang buwan kami na ganon. Ngayon, syempre yung baon namin naubos na. Tapos, sabi ko, paano na kaya yung wala talaga kaming wala talaga kami ng pera. Tapos alam nyo, nag-Bible study kami sa isang kapatiran natin. Merong umattend doon, first time niyang umattend. First time niya kaming na-meet. First time din namin siyang na-meet. Tapos, meron siyang ibang church na ina-attenan. Tapos, ang nangyari, hyper ni Kuya ngayon. Ang nangyari, umattend siya ng Bible study. First time. After ng Bible study, lumapit siya sa amin. Sabi niya, natutuwa daw siya dun sa word na narinig niya. Sabi niya ganon. Nakakatuwa naman po. Ayan, na-bless daw siya doon sa word na narinig niya. Tapos yun, pinakilala, ganto, ganyan. Sabi niya, attend ako ulit. Tapos po, Bible study, prayer meeting gabi yun. Kinaumagahan, pag nag-ring yung phone. Tapos yung sister na yon, sabi niya, sister, ano nga ulit ang full name mo? Sabi pa niyang gano'n. Binigay ko yung full name ko. Tapos, hindi ko alam kung bakit, gano'n. Tapos, biglang walang ano-ano, nung hapon, dumating dun sa center natin, yung inuupahan namin na yung that time na, sa basement. So, pumunta siya doon. Tapos, may inabot siyang sobre. 2. Sabi niya, ito para sa church. Sabi niya, itong isang sobre para sa inyo. Sabi niya, pinabibigay ni Lord sa inyo. Ay, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Sabi namin ganon. Tapos, di syempre, dahil wala na kaming pera, nung nakaalis yung sister, binuksan ko na. Sabi niya, dali, buksan mo. Ayan na, sabi niya, sinagot na tayo ni Lord. Tapos, alam niyo, nung binuksan ko, nagulat ako. Tinignan ko lang siya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, hulaan mo kung magkano. Sabi niya, $100? Tuwan-tuwa si Kuya, $100? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi Sabi niya, higher, lower? Sabi pa ni Kuya, higher. Sabi ko, 200? Sabi niya, higher. Sabi ko, $300? Sabi niya ganun. Hindi Sabi kong ganun. First time, hindi namin siya kilala. Alam niyo po kung magkano yung binigyan kami ng $1,000.
na sabi ko sa kanya, 1,000. Sabi niya, ay naku babe, baka nagkamali yun. Sabi niya, hayaan mo muna. Alam niyo po ba na kahit nangangailangan kami, hindi namin ginalaw yung pera? Kasi, sino magbibigay sa'yo ng ganon? First time mo lang nakita. Tapos, after 3 days, tumawag siya ulit. Sabi niya, sister, nagkamali ba yung pangalan? Sabi ko, hindi po. Sabi niya, bakit hindi mo wini-withdraw? Sabi niya, 3 araw na nandito pa sa ano ko. Sabi ko, sister, baka po nagkamali kayo. Sabi niya, hindi. Tama yan. Pinabibigay ni Lord yan sa inyo. Alam niyo, kinuwento niya, ito na, babe, ito na. Kukwento ko na. Alam niyo, ang sharing niya, nung sumunod na umattend siya ng prayer meeting, dun sa church na ina-attendan daw po niya, ang lesson nila ay tungkol kay Elijah. Nung pinadala ng uwak ang nagdala ng pagkain, ang sabi ngayon ng pastor sa kanya, think of someone who is your Elijah today. Naalala daw niya kami. First time naming na-meet, mga kapatid. Hindi nga niya alam ang full name ko, di ba? Kaya nga tumawag siya. Sinong magbibigay sa'yo ng ganun kung hindi ang Diyos yun? Kaya lagi kong ginagawang reference yun na the Lord can provide for your needs through other people. I'm sure many of us have already experienced that. Hindi ba mga kapatid? Kaya namamangha tayo. Kaya gawin nating reference yung mga experiences natin sa Diyos before na hindi siya nagpabaya noon. And God is the same yesterday, today, and forever. So, kung nagawa niya sa iyo na i-provide ang pangangailangan mo, dati, He will provide for your present needs and He will provide for your future needs. Pagdating ng araw, pagka ikaw ay nangailangan, He will again and again and again provide for all your needs. Paniwalaan nyo yun, mga kapatid. Dahil ang Diyos, hindi mo nga pwedeng ikahon. Kahit anong bagay, hindi siya subject sa mga alam nating limitasyon. Hindi po. Yun nga di ba? Si Elijah nga, uwak na nga ang inutusan ng Diyos magdalang pagkain sa kanya Yes. Now, merong isang side naman doon. Since God is using other people to provide for all your needs, He will someday use you to provide for others' needs also. At babalik tayo doon sa Deuteronomy 8:18 na do not forget that it is the Lord who gives you the power to become rich. At pinayayaman po tayo ng Diyos, hindi para sa sarili lang natin. Ang totoo po niyan, ino-overflow niya yung pagpapala natin para may magamit tayo for every good deeds. Aside from our needs, more than sa pangangailangan natin so that meron pa tayo for good deeds. Nakakalimutan kasi natin yon na tayo ay binabiyayaan ng Panginoon ng sobra-sobra, hindi para itago natin. Yan po, binibigyan tayo ng sobra-sobra so that we can share. Kasi how can you share kung ang ibibigay sa iyo ng Diyos sapat lang sa pangangailangan mo? So bibigyan kanya ng more than sa pangangailangan mo. Dito po yan sa 2 Corinthians 8:1 and 2. Ito nga ang Macedonian church hindi sila sobra-sobra. Pero sabi niya, now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested, ang sabi, by many troubles. And they are very poor. Sana sinabi niya lang, and they are poor. When the word says they are very poor, ibig sabihin, walang-wala. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Grabe, mga kapatid. They are very poor, ang sabi rito. So, wag mong hintayin na mag-overflow ka bago ka mag-share. Because God's economic plan is ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit lalong naghihirap ang tikom ang mga kamay.
Proverbs 11:24. So, mga kapatid, huwag mo nang hintayin na mag-overflow. Share. Kasi ang economic plan ng Diyos iba. Sa mundo, pag nagbigay ka, natural, mawawalan ka, mauubusan ka kasi nagbigay ka. Pero sa economic plan po ng Diyos, kapag lalo kang nagbibigay, lalo ka pang pagpapalain ng Panginoon. So, nakita po natin dito, no? Ang Diyos po kasi, mga kapatid, doesn't always provide for us in ways that we expect. Kaya minsan, nasasabi natin na di naman nagpo-provide si Lord kasi gusto nating mag-provide siya in ways na gusto natin, sa pamamaraan na gusto natin. So we must learn to recognize yung mga ways niya when He provides for all of us. Iba-iba po, mga kapatid. Kapag ka po inilagay natin ang pananampalataya natin kay Kristo, remember this, mga kapatid, God commissioned Himself to provide for your needs. Kapag ka, when you put your faith in Christ, He commissioned Himself. When you say commission, tignan natin ang kanyang meaning. Pag sinabi mong commission, hindi po hindi percentage. Hindi po ito yung percentage o share. Ang ibig sabihin ng commission, ine-engage niya ang sarili niya. Kumbaga, china-charge niya yung sarili niya to provide for you. Ang ibig sabihin po nito, alam niyo bang ibig sabihin ng commission is contract? Ayon. Kinokontrata niya, kinocommit niya yung sarili niya to provide for your needs. Why? Because you have faith, you have put your faith in Him alone. Alam niya na wala kang ibang aasahan kung hindi siya. Kaya, kinontrata niya ang sarili niya na i-provide ang pangangailangan mo. Kasi, pagka hindi ngayon pin-provide, mapapahiya ang Diyos. At ayaw na ayaw ni Lord yun. Kaya, kinokomisyon niya yung sarili niya. Ang galing, no? Kinukontrata ng Diyos. Parang, wala naman po siyang obligasyon sa atin. Sa totoo lang. Pero inuobliga niya yung sarili niya to provide for our needs dahil binigay natin sa Kanya ang buong pananampalataya natin. So, mga kapatid, minsan we wonder why our prayers go unanswered. Sasabihin mo, sinabi ko naman siya lang ang aasahan ko, bakit hindi niya sinagot? Nangyayari po ito because we do not know what is best for us when we ask the Lord. Hindi po natin alam talaga. Ang akala lang natin, alam natin, ito na Lord, itong magandang paraan, ito makakabuti sa akin. Akala mo lang yun. Akala lang natin, ito yung magandang pamamaraan para providean tayo ng Diyos. Kailangan Lord, ibigay mo to dahil itong maganda para sa akin. Siyempre, mas alam ng Diyos yun, mga kapatid. Kasi ang kita natin hanggang dito lang. Ang kita ng Diyos hanggang sa eternity mo, alam niya ng Panginoon yan. So, hindi po talaga, we do not receive because we ask wrongly. Sabi sa James 4:3. So, minsan, yung inihingi mo na provision kay Lord, sasabihin mo, di Lord, pag ito binigay mo, sold na ako. Akala mo lang yun, kapatid. May mga ganyan na pinilit nila in their own way na maganap ang inaasahan nila. Ano pong nangyari? Yun ang naging dahilan na sila ay lumayo sa Panginoon. Kasi nung yumaman na sila, hindi na nakita nila. Hindi nila na nakita yung need nila para sa Panginoon. Hindi po pwedeng gawin ng Panginoon yun. Hindi niya tayo pwedeng bigyan kahit kailangan natin ng mga bagay na alam niya na makakasama sa atin at makakapagpalayo sa atin sa Kanya. Yon ang isang hindi pwedeng i-provide ng Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil hindi niya pwedeng ibigay ang ikasasama natin. He is faithful to provide for what is best for us. Remember that, mga kapatid. He is able to provide sa mga pangangailangan natin na best sa atin. Pero pag kayo po ba, pag humingi ang anak ninyo ng kutsilyo para paglaruan, ibibigay po ninyo?
Siyempre hindi. Hindi ba mga kapatid? Ang anak nyo po ba, pagka gusto niyan tumungtong sa terrace nyo para sumayaw-sayaw doon, papayagan nyo? Siyempre hindi. May danger na baka mamaya malaglag siya. So minsan po, yung mga desires natin will put us in danger and the Lord will not provide for those things. Ganun po yun, mga kapatid. So, learn the ways. Isaiah 55 na naman, mga kapatid, kakaiba ang pamamaraan ng Diyos. But He will provide. Pero sa pamamaraan na minsan, hindi mo inaasahan at minsan, hindi mo gusto. Kaya, andyan na yung blessing, tinatanggihan mo. Why? Hindi mo gusto ang pamamaraan ng Diyos. Minsan sasabihin, bibigyan ka lang, pahirapan ka pa. Di ba? Minsan ganun po yun eh, di ba? Ang mga tatay po ba, wala po ba kayong kayo po ba ay, lumaki po ba kayo na merong magandang isang bagay, sasabihin ng tatay mo, ayan, sa'yo yan, pag tumaas ang grade mo. Hindi ba? May mga ganong kasing may mga ganong reward tayo. Ang ibig sabihin po nun, may itinuturo yung mga magulang natin sa atin na ikabubuti natin. So sometimes may mga ganong pamamaraan ang Diyos. Diba? Iba-iba po yun. Pero remember this, mga kapatid, if we truly seek God's will, there is nothing that He will deny to us. Nothing that He will deny to us because He is Jehovah Jireh. So, ang challenge po sa atin is to see His provision and care even when it is different from what we expect. Yun ang challenge sa atin. Pag hindi mo yun nakita, ay malaking problema. Kaya nasasabi mo, hindi naman nagpo-provide ang Diyos. Alam nyo, sabi ni John Piper, kilala nyo si John Piper? Magaling ito, pero alam nyo, sobrang galing niya. Minsan di ko talaga maabot ng isang yung pagtuturo niya. Si John Piper ay kasama dati nila John MacArthur, nila R.C. Sprouse, yan. Alam niyo, tumuntua ako dyan sa mga na yan. Hindi sila perfect. May mga flaws nga pero ang gagaling, mga kapatid, grabe. Sabi ni John Piper, God is always doing 10,000 things in your life, but you may be aware of 3 of them. Yan, ganyan tayo, di ba? God is doing 10,000 things in our lives, pero aware lang tayo sa 3. Ibig sabihin, hindi natin nakikita kasi yung ibang mga nangyayari sa buhay natin as God's doing. Kaya minsan, pag binili mo, ilan ba ginawa ng Diyos sa'yo? 3 lang. Yung pala, ang dami ng ginawa sa'yo ng Panginoon. Kasi nga, akala mo, hindi, nangyari naman yan dahil ginawa ko to Hindi, binigay naman sa akin ni yan, kaya nagkaroon yan Para bang hindi natin nakikita ang galaw ng Diyos sa mga pangyayaring yun sa buhay natin. Kaya ang akala natin, konti lang ang mga answered prayer sa akin ni Lord. Naku, baka nga po na overlook lang natin. Just like the disciples, di ba, over and over again, na-miss nila of what God is doing in front of them. Na-miss nila yung mga parables, di ba? Ano ba naman yan? Ang hirap ng mga pagtuturo niya, hindi ba? Na-miss nila yung mga opportunities na binibigay ng Diyos sa kanila. Hindi ba, dun sa feeding of 5,000, pinapaalis pa nga nila? Di ba? Sabi, wag ganyan. Lagi sinasabi ni Lord, yung babae na hinawakan yung laylayan, itinataboy. Nami-miss nila yung mga miracles. Ang dami nilang mga na-miss. Na-miss mong kasama nila ang Diyos. Sometimes ganun po tayo. Nami-miss natin yung mga bagay na, when I say miss, hindi yung nami-miss na inahanap-hanap mo. Na-miss as in, lumampas sa'yo nang hindi mo na malayan. Yun ang nangyayari kasi hindi po natin natututunan ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. So, ask the Lord para po bigyan niya tayo ng clarity. Yan ang ipag-pray natin, mga kapatid. Kasi that is what we lack We lack
clarity on how God moves in our lives. Kaya hindi natin minsan nakikita ang paggalaw niya. So, pray for clarity today na makita natin na, oy, oo nga, ang Diyos pala ang nagbigay sa akin ng lahat ng bagay na ito. Pagka natutunan na po natin yon, mapupuno ng gratitude ang puso natin. At kapag ka ang puso ay punong-puno ng gratitude, kung kanino ka grateful, doon ka sunod-sunuran eh. Napansin niyo yun? Kung sino yung nagbibigay sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo, sometimes yun ang sunod ka ng sunod eh. So kapag ka napuno ang puso mo ng pasasalamat dahil na-acknowledge mo na lahat ng meron ka galing sa Diyos, ang mangyayari, sunod ka rin ng sunod kay Lord. At yun naman po ang buhay na walang pagsisisi, yung sunod ng sunod sa Panginoon. Thank you, Lord. O yun po yun muna tayo ngayon. God provides for us through other people, through our own hands, at yung huli, through, hindi ko nabanggit yung sinabi ko, no? Miracles. Oo. Yung mga milagro, by providing in ways that we do not expect. Ayan. Nakalimutan kong banggitin. So, tatlo. Through your own hands, through other people, and through miracles. By providing in ways that we do not expect. Ayan. Kaya abangan ninyo mga kapatid, yung provision ng Diyos lagi sa atin sa araw-araw. Thank you, Lord. Happy birthday po mga kapatid. Today is June 10. Brother Alfred Cruz. Taga Bulacan. Si Alfred. Oo nga pala. Sa ating music ministry. Brother Alfred, happy birthday. At belated happy birthday din kay Sister Lynn Makilan. Kahapon, taga Kaibiga. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Glory to God. Okay, thank you, Lord. At ngayon naman po, tawag na tayo ng ating, may nag-game ba? 2,000. Sige. Game na po kayo mga kapatid bago po tayo para habang tinatawag natin ang ating manggagawa na mag-recite ngayon ng Beatitude. Ay kayo po ay nakaka-game na. Baka po lang yan, Jam. Nag-enjoy lang. Kaya game na po. Comment down below. Sa araw na to, andyan ba si Minister Otan? Wala. Sinundo na si Ana. Okay. Sa pala, ang sineselebrate pala nila, 30 days. Sa babae. Pag 30, sa probinsya pala, pag babae daw 30 days. Ngayon ko lang nalaman yun. Pag lalaki, 40 days. O, diba? Yan po ay mga lang yan, ha? Tradisyon. Kaya nga nagkakaiba-iba eh. Nagkakaiba-iba. Ngayon ko lang yun nalaman. Doon pala sa San Pablo, ganon. Pag babae, 30 days. Pag lalaki, 40 days. Ay, ano ba yan? Si Otan talaga. Siya rin yung nabunot ko kanina. Binalik ko siya pa rin. Okay? Ayan. Sister Jen Abuyabor. Jen, asan ka? Asan ka, Jen? Pinuyat siguro ni Dwayne. Pinahirapan talaga ako rito eh. Minister Andy! Magadya! Oh, yan, ready yan. Mga ready. Ha? Hindi pa Psalm 19. Sa Monday pa yon. Beatitude pa. Parang buo na yung Psalm 19. Kuha ka na upuan mo, Mr. Andy. Kakaririn ko yung Tagalog niyang 19 na yan talaga. 1 to 14. Kaya pala sabi niya sa akin ni Tata Fred, gusto mo, sabi niya sa akin. Talaga?
Memorize nyo na yun. Sabi niya, may joke doon. Kaya pala 1 to 14. O sige, Minister Andy. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat mga kapatid. Okay, the Beatitudes. Number 1. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Number 2. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Number 3. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Number 4. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Number 5. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Number 7, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Number 8, blessed are they who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Thank you, Lord. Nakalimutan mo yata yung peacemaker? The peacemakers. I'm sorry po. Number 7 pala yung the peacemaker. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Congratulations, Minister Andy. Kailangan mo to. Kasi tag-ulan na. Wala si Dwayne. Absent din si Dwayne. Thank you, Lord. Ayan na. Mayroon lang Wala yung tagabigay ko. Okay. Lord po. Congratulations! Ayan mga kapatid, tandaan po natin, sa Monday, tayo po ay Psalm 19 na. At ang Monday natin, si Sister Jessica Dalangin, Psalm 19, tula. Ang Tuesday natin ay si Waljun. Si Waljun, amen na daw, amen. Oo. Thursday natin, si Sister Matet, tama? Ng Baguio, spoken poetry. Ang Friday natin ay si Nanay Feli. Naku, senior yan. At ang Saturday natin ay si Lucas. Sa next week, bubunot naman tayo. Ang gagawin po natin, mga kapatid, I will ask some workers kung sino yung gusto nilang i-challenge. Maganda pala yan. Kung sino yung, halimbawa, natawag ka ng Monday. Meron. Hindi, sa worker everyday. Worker. Halimbawa, sa Monday, natawag si Kuya Ernie. Sasabihin ko, Kuya Ernie, sinong gusto mong i-challenge? Na member. Member. So, yung mga worker na everyday na mag-re-recite, sila ang mag-challenge for next week. Para po makapag-ready kayo. Binibigyan naman natin sila ng heads up, di ba? Kaya hindi na po nyo pwedeng sabihin na na hindi naman ako sinabihan. Kaya Connie, pag na-challenge ka, huwag kang magpatay ng cellphone. Alam na nila yon. Pag halimbawa, Connie, natawag ka ng Monday, tas tinatawagan kita, hindi ka sumasagot, alam na nila na pinatay mo ang cellphone. Kaya mga kapatid, binibigyan naman namin kayo ng Kasi ang nangyayari, yun at yun din ang nagme-memorize Para naman po lahat tayo makasama, para ma-experience po ninyo na kapag ka pala nagawa mo ng isang beses, magkakaroon ka na ng lakas ng loob. Tignan ninyo, yung ibang member natin, tinatanong na agad noong isang linggo, hindi pa natin nasasabi yung Psalm 19. Sister, pwede po bang malaman na kung ano yung susunod na i-memorize? Kasi magme-memorize na naman sila. O wag lang pong sila-sila. Sama tayo. O tignan nyo, pag marami akong litanya, merong merong nagigilty Dumadami. Kaya thank you, Lord. Okay, spin natin ngayon yan sa mga kapatiran natin na sumali sa araw na to. Sister Jam. Si Brother June ulit.
Yan ang mga masugid na mga taga-memorize natin. The irony of it is, mga kapatid, kung sino yung mga senior na sinasabi nating makakalimutin, ay sila ang mga game na. Sasabihin na naman ninyo, kasi mga wala nang ginagawa yan. Ang daming dahilan no? Good morning po, Brother June. I cannot see you. Ayun. Good morning, Brother June. Kamusta po kayo? Ito buhay na buhay po. Oo nga, grabe si Brother June, Sige po, Brother June, batiin niyo muna sila, pati yung taga Isabela. Ay, opo. Good morning po sa lahat ng mga kapatiran, lalo na sa Isabela. Okay. Special mention ng Isabela kasi doon ako huling na-assign ng outreach po and I'm ready for it again. So, salamat po. So, salamat po sa Panginoon na binigyan ako ng pagkakataon na muling magre-recite po. Akala ko nga kanina hindi na naman ako matatawag kasi I was expecting last week po. Brother June. Yesterday. Opo. If you don't mind po, ilang taon na po kayo? Opo. Sabi ko 48 na baliktad. Imagine, kaya ko po tinanong, Brother June, 84 years old po, lagi siyang nakaka-memorize and siya ang ready na to go outreach again. Opo. Amen po. Brother June, nagtatanong po yung iba, bakit 84 years old po, ang lakas-lakas niyo po, tapos talagang matikas pa. Ano po, share niyo yung sikreto ninyo sa kanila nung bata kayo. Nung bata ako, ang totoo, punong-puno ako ng bisyo. Okay, bata-bata pa. Pero give up ko kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko na po nito and He gave me that. Pero wag kayo magbibisyo, ha? Ngayon, ang na-acknowledge ko na ang aking kalakasan ngayon ay it's because of the Lord po. Yun ang talagang At saka, kasi hinihingi ko parati in prayers po. Opo. Tsaka po, di ba, Brother June, you were once Bodybuilder po. Ayan. At sumasali ako noon sa mga contest. I was hoping, it was an obsession noon na gusto kong makarating doon sa Mr. Philippines po. Thank you, Lord. Di bali po, nag-paid off naman. Kasi hanggang ngayon, maano pa rin si Brother June. Thank you, Lord. Sige po, Brother June, ready na po kayo? Okay po. Salamat po, Panginoon. Okay. Sa Matthew 5, ganito po. Okay. When he saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemaker, for they will be called the children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when you are insulted and persecuted and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for great is your reward in heaven. For the same as the disciples, they were persecuted before you. Yay! Amen po. Ang galing talaga. Congratulations, Brother June. At talagang kinuha nyo pa yung long cut, Brother June?
Kinuha nyo yung long cut. Ibig ko sabihin, kompleto. Ayan po. Ito po ang napanalunan nyo, Brother June. Naipon na rito ang inyong mga panalo at alam ko, we will see you soon. Po? Hindi po, hindi po. Ah, gusto nyo Downy? Ah, Downy daw ang gusto ni Brother June. Brother June, parang marami kayong labahin. Ah? Opo, sige po. Okay po, Downy para kay Brother June. Thank you Lord po, Brother June. See you soon po. Ayan, si Brother June na 84 years old. Pag na-meet niyo po siya personally, hindi talaga kayo maniniwala na 84 po siya. Ano siya, basta straight body, tsaka biro mo, mag-iisabela pa, mga kapatid. Talagang malakas na 84 years old. Thank you, Lord. Dako na po tayo ngayon sa ating new song of the week. Tuwang-tuwa si Ninang Mila. Kasi sobrang hindi daw niya akalain po na ganun pala kaganda yung awitin na ibinigay ng Diyos sa kanya. Thank you Lord po at sinishare po ninyo sa church ang inyo pong mga songs. At alam ko, itong mga awitin po na ito ay may kwento kayo. Kaya ito ay nabigay. Kasi karamihan po ng mga awitin na binibigay sa atin ng Panginoon ay testimony natin mismo. Kaya narito po ang awitin na binigay kay Sister Mila ng Panginoon at ininterpret naman po ng ating kapatid na si Sister Nins at syempre ni Brother SJ ang arrangement. At susundan po ito ng isang kamanggagawa po natin na matagal nyo na rin hindi nakikita kaya abangan nyo po mga kapatid. Magnify your
Morning, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Una po sa lahat, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para maging bahagi nitong ating pong pinag-aaralan na tungkol po sa newness of life. So, salamat kay Lord. Bago po ako magpatuloy, nais ko pong basahin ang ating message sa umagang ito. Sa 2 Corinthians 5, verse 17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sumandali. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amang banal, Diyos na dakila, una po sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami nabigyan ng pagkakataon na makapagpuri, makapagpasalamat, makapag-aral ng iyong banal na salita. Sa oras pong ito, humihingi po ako ng gabay at patnubay, karunungan na nagmumula sa inyo, at hinihiling ko rin po, Lord, na lagyan niyo po ng salita ang aking mga labi. At lahat ng mamumutawi sa akin, sa aking bibig, ay galing lamang sa inyo at magiging pagpapala sa mga makikinig. Gamitin niyo po ako as your mouthpiece. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. Gaya nga po nung ating binasa dito sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi po diyan, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. So pag sinabi po kasing nakipag-isa kay Kristo, nakapaloob po diyan yung pagpapasakop at pagsuko, no? Napakahalaga po yung salitang pagpapasakop at yung salitang pagsuko. Kasi tayong lahat, hindi po tayo nilikha o ginawa ng Panginoon na katulad ng isang robot. Di ba ang robot, kung ano lang yung nakaprogram, yun lang po ang kanyang gagawin. Halimbawa, ang nakaprogram sa robot, magwalis. No? Hindi siya pwedeng maghugas ng plato, hindi siya pwedeng maglaba. Kasi nakaprogram lang siya sa pagwawalis. So, ganun po yung robot. Pero, ginawa po tayo ng Panginoon na malaya, no? Meron tayong free will. May kalayaan tayong magpasya, may kalayaan tayong pumili ng gusto natin, o anumang ating gagawin. Kanya nga lang po, kuminsan ang mga tao, ang kanilang napipili o ang ating napipili, ay yung mga bagay na hindi kagustuhan ng ating Panginoon o malayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang buhay ay nagiging miserable, nagiging magulo ang buhay, ang takbo ng buhay. Kaya ang nangyayari po sa buhay ng tao, nagiging magulo. No? Kaya salamat sa ating Panginoon na tayo po, nung tayo ay nagpasya na lumapit sa Kanya, tanggapin ang Panginoon, tayo'y nakipag-isa kay Kristo, binago niya po ang ating buhay. No? Kasi hanggat hindi po tayo sumusuko kay Lord, hanggat hindi natin sinasabing, Lord, hindi ko na po kaya. Pag hindi natin sinabing, Lord, wala po akong magagawa. Hindi natin sinabing, take over, Lord. Kayo na po ang bahala sa aking buhay. Hindi tayo pakikialaman ni Lord. Kasi ang ating Panginoon ay hindi pakialamero. Pero oras na sinabi nating, Lord, take over. Kayo na po ang bahala na kumilos sa aking buhay. At doon po natin makikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At gagawin niya po tayo, babaguhin niya po tayo mga kapatid. Kaya napakahalaga na tayo'y nakikipag-isa kay Kristo. Kasi walang tao na kaya niyang baguhin ang sarili niya kung siya lamang po, mga kapatid. Meron niya akong nakakwentuhan, siya po'y member ng ABS-CBN. Alak, babae, sugal, cabaret, bar, nightclub. Ang sabi niya po, ibilanggo mo man ako ng 20 beses, paglabas ko, adik pa rin ako. Paglabas ko, lasenggo pa rin ako. Pero ngayon po, alam niyo po, siya po ay isang preacher. Siya po ay isang tagapaghayag ng mabuting balita. Ang sabi niya po, ang nakapagbabago sa kanyang buhay ay ang salita ng Diyos. Nang siya ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya sabi po diyan, kapag ang tao ay nakipag-isa kay Kristo, siya po ay babaguhin ng ating Panginoon. Kaya sabi diyan, wala na ang dating pagkatao.
siya ay bago na. So pag sinabi pong bago na, kayo po ba ay nakatanggap ng bagong gamit? Di ba kapag tayo ay nakatanggap ng bagong kagamitan o bagong gamit, halimbawa, nakatanggap ka ng bagong sapatos, di ba natutuwa tayo kapag meron tayong bagong sapatos? Nakatanggap tayo ng bagong cellphone. Di ba natutuwa tayo kapag tayo ay nakatanggap ng bagong cellphone? O ano pa ba yung ating natanggap na bago? Di ba pag nakakatanggap po tayo ng bagong gamit, nandun yung ating katuwaan, nandun yung ating kagalakan. Dito po, sabi diyan, kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, ang ibibigay sa atin na bago ay bagong buhay. Kaya kapag merong bagong buhay, ang palatandaan ng merong bagong buhay, siya po ay hindi lang basta masaya, kundi masaya. Tayo po ba ay masaya mga kapatid? So yan po ang isang palatandaan na merong bagong buhay kay Kristo. Kaya napakahalaga po na tayo, mga kapatid, ay natutuwa, no, sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung tayo ay natutuwa kapag meron tayong bagong sapatos, bagong cellphone, bagong kagamitan, higit po tayong matuwa, maligayahan. Dahil doon sa bagong buhay na natanggap natin kay Kristo. Kasi itong bagong buhay na ito po'y walang katumbas na halaga. Priceless po ito, mga kapatid. Kaya nga meron pong ibinigay sa aking awitin ng ating Panginoon. Nais ko pong awitin sumandali. Yan, Brother Arnold. Nasisiyahan sa buhay mo ngayon. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao, namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, di kumukupas, kaya't purihin siya. Yan na lang po, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. So, masayahan po tayo sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi po dyan, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Alam nyo, pag sinabi kasing dating pagkatao, ito yung ating old life, no? Ito yung ating lumang buhay. Katulad ko po, mga kapatid, sabi nga po ng nanay ko, nung wala pa po ako sa ganitong gawain, sabi po nung nanay ko sa akin, sana adik ka na lang. Sana lasenggo ka na lang. So ngayon, nag-iisip ako, bakit sinabi nung nanay ko na sana adik na lang ako, sana lasenggo na lang ako, yung ibang nanay, ayaw na ang kanyang anak ay nag-a-addict, no? Ayaw na ang kanyang anak ay lasenggo. Pero kakaiba yung nanay ko, mga kapatid. Sabi ng nanay ko, sana addict ka na lang. Kasi ako daw po ay malaking tinik sa dibdib ng aking nanay. Napakahirap pala po nung maging tinik sa dibdib. Di ba mahirap po yung may tinik? Di ba pag tayo natinik ng isda, ang hirap pong lumunok. Kapag natinik yung ating paa, ang hirap lumakad. Sabi nung nanay ko, ako raw ay malaking tinik sa kanyang dibdib. Kaya sabi niya, sana lasenggo ka na lang, sana addict ka na lang. So hanggang sa minuni-muni ko, bakit sinabi nung aking nanay? Kasi ako po'y napakasalbahing kapatid, napakasuwail ko pong anak. Kasi nung wala pa po kay Lord, ako po yung bata. Ako po yung anak na
laging nagmumura sa aking nanay. Kung murahin ko, kung tungayawin ko yung nanay ko, sabihan ko ng PI, sabihan ko ng excuse the word po, walang hiya, mamatay ka na. So ganun po ako kasalbahay sa nanay ko. At pag sinasabihan niya ako, ang gagawin ko po, lalabas ako ng aming bahay, ihahampas ko yung aming pintuan, kukuha ako ng mga bato, babatuhin ko yung aming bubungan, at pagmumurahin ko yung nanay ko, sasabihin ko lumayas na, pero bahay po nila yun. At hindi lang po yun mga kapatid. Yung aking po mga kapatid na sumunod po sa akin, nung time na po yun, 5 pa lang po kami. Si Brother Ariel ang panganay, at wala po siya sa amin nung mga time na yon dahil dito po siya naka-assign sa Manila, manggagawa na po siya ni Lord nung time na yon. So ako po yung tumatayong panganay doon sa aking 3 mga kapatid. At kapag naiiwan po sa akin yung mga kapatid kong yon, kasi yung tatay ko po nasa trabaho, yung nanay ko nung time na yon, meron po siyang trabaho nung time na yon, sa Tupperware, nagta-Tupperware po siya. So sa akin po naiiwan yung 3 kong kapatid. At pag umaalis yung nanay ko, alam na po nung mga kapatid ko yon. Pagtingin ko sa kanila, ang gagawin po nila, nakapila yon, isa-isang papasok sa loob ng bahay at diretso sa aming kwarto. Hihiga po yon. Pag sinabi kong tulog, kahit kagigising lang po nila, tutulog yon. Kasi kapag meron akong nakitang bukas ang mata, kapag nakita kong gising, hindi pwedeng walang tama. Susuntukin ko sa hita, susuntukin ko sa tagiliran, at kapag po sila ay kumakain, nakabantay po ako doon. Nakabantay po ako kasi binabantayan ko kung may malalaglag na mumo o kanin sa sahig o sa lamesa. Kasi pag meron pong nalaglag, kahit kumakain, bibigyan ko sa tagiliran yun. Tapos, susuntukin ko sa hita, kahit ano pong hawak ko, inihahampas ko sa aking mga kapatid. Kaya nung panahon pong yun, na wala pa ako sa ganitong gawain, yung mga kapatid ko ay takot na takot sa akin. Ayaw po nila akong makita. So ang gagawin ko sa kanila, babantaan ko sila. Pag nagsumbong kayo, pag alis nila, yari na naman kayo sa akin, gugulpihin ko na naman kayo. Matagal po akong ganun mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon at hindi niya po ako hinayaang malulong sa ganung gawain, sa ganung ugali mga kapatid, na talagang napakamainitin ng ulo, laging gustong away, palamura, palasagot sa magulang, nambubugbog ng mga kapatid. So salamat kay Lord at napunta po ako sa ganitong gawain. Totoo po itong 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Alam niyo po, nung napunta ako sa ganitong gawain, nabasa ko yung Ephesians 6:2 and 3. Di ba ang sabi po doon, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Alam niyo, simula nung nabasa ko yun, tinandaan ko yun. At salamat po sa ating Panginoon. Ngayon po, nitong nandito na ako sa ganitong gawain, unti-unti pong inayos ni Lord ang aking pag-uugali, ang aking pakikitungo, ang aking pagtrato sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid. At ngayon nga po nakakatuwa. Sila po ay mga dalaga na, yung iba meron ng asawa, may mga anak na. At salamat kay Lord. Alam niyo po ba mga kapatid, pag uuwi ko dun sa bahay namin sa Cavite, yung aking mga kapatid, mga pinsan, nagmamano sa akin, nagbe-bless. Saan ka naman nakakita na kapatid mo, pinsan mo magbe-bless sa iyo? Ang ginagawa ko naman po, bine-bless ko. God bless you, God bless you. Lahat po sila yun mga kapatid. At ang isa pa pong nakakatuwa, yung aking nanay, na lagi ko dating tinutungayaw, minumura, sinasaktan ng masasakit. Ngayon po, salamat kay Lord at ipinapadama ko na sa Kanya ang pagmamahal. Hindi ko na po siya minumura, hindi ko na siya, minsan po nasisigawan ko po siya kasi mahina na po ang pandinig. Pero salamat kay Lord at ngayon po, pinapadama ko yung pagmamahal sa Kanya. At yun naman po ay nararamdaman niya. Thank you Lord. Kaya salamat sa Panginoon, talagang kapag tayo'y lumapit kay Lord, sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Walang taong makasalanan
na lumapit kay Lord na hindi niya kayang baguhin. So, kailangan po natin ang ating Panginoon. I need the Lord, you need the Lord, people need the Lord. Apart from Him, we can do nothing. Kung gusto po nating magbago, gusto nating baguhin ang ating buhay, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. Kaya salamat kay Lord sa bagong buhay na ipinagkaloob niya sa akin at sa ating lahat. At ngayon po, napakaganda po ng aming relasyon ng aking nanay at ng aking mga kapatid. Kaya salamat sa salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sumandali. Amang banal, Diyos na dakila, maraming salamat po sa oras na ito na kami po'y nakarinig ng iyong mga salita. Nawa po, Panginoon, sa oras na ito, ang mga anak na merong hindi tamang relasyon sa kanyang mga magulang, magkakapatid na hindi nagkakasundo, tulungan niyo po, Panginoon, sa awat grasya mo. Kayo po ang mamagitan. Magkaroon po ng healing of relationship. Magana po ang Psalm 133 sa bawat angkan, sa bawat pamilya. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kaya Lord, sa oras na ito, hinihiling ko po, Panginoon, na magkaroon ng magandang samahan, magandang relasyon, mabuo ang bawat pamilya na sira. Maraming salamat po sa iyong tulong, sa iyong awat grasya. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakapakinig ng iyong mabuting balita. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. 2 Timothy 2:2.